Isipin mo ito ka-TH. Ilang buwan ka nang naghuhukay, pagod na ang iyong katawan at halos mawalan ka na ng pag-asa. Biglang sa ilalim biglang sa lalim na 5 talampakan, may tinamaan ang dulo ng iyong pala. Isang tunog na nabasag na bubog. Pag-angat mo sa lupa, nakakita ka ng basag na bahagi ng lumang bote na may malinaw na letra at numerong nakaukit. Itatapon mo lang ba ito dahil akala mo ay basura lang? O huminto ka para pag-aralan ito? Sa likod ng mga simpleng bubog na ito, may malaking lihim na maaring magbago sa buhay mo. Basura lang ba talaga ito na naiwan ng kung sino? O ito ay isang napakahalagang marka na sadyang iniwan ng mga sundalong Hapon bago nila tuluyang tinakpan ang kanilang hinukay na deposito? Sa bidong ito, hihimayin natin ang bawat anggulo, bawat letra at bawat numero na makikita sa mga basag na bote upang malaman natin kung gaano ka na kalapit sa iyong hinahanap na kayamanan ni Yamashita. Bilang isang treasure hunter na marami na rin nakitang iba't ibang uri ng marka sa ilalim ng lupa, madalas kong marinig ang tanong tungkol sa mga basag na bote. Marami sa atin ang nag-aakalang bato o semento lamang ang ginagamit na gabay. Ngunit alam ninyo ba na noong huling bahagi ng digmaan, nang nagmamadali na ang mga sundalong Hapon na itago ang kanilang mga deposito, gumamit sila ng mga bagay na mabilis makuha sa kanilang paligid? At isa sa pinaka-epektibong materyales na ginamit nila ay ang mga bote. At bakit mga bote? Dahil ang bubog ay hindi nabubulok. Hindi ito kinakalawang tulad ng bakal at kayang magtagal ng daang-daang taon sa ilalim ng lupa nang hindi nababago ang hugis o ang mga nakasulat dito. Mula sa kulay ng bubog, kung ito ba ay amber, berde o asul, hanggang sa kapal nito. Bawat detalye ay may kanya-kanyang kwento at kahulugan na dapat nating basahin ng tama. Simulan natin sa pag-decode ng mga letrang nakaukit sa mga boteng ito base sa sarili kong pagbasa at mga nakaraang pagsusuri. Kapag nakakita ka ng letra sa isang basag na bote sa ilalim ng lupa, hindi ito aksidente. Maaaring mga directional clues ang mga ito. Ang mga letra ay madalas na ginagamit bilang direksyon. Halimbawa, kung nakahanap ka ng bahagi ng bote na may malaking letrang N, malaki ang posibilidad na itinuturo nito ang direksyong north o hilaga. Ang letrang E naman ay para sa east at ang S naman ay para sa south. Ngunit mag-ingat dahil minsan ang mga letra ay maaaring initials din ng partikular na unit ng mga sundalong Hapon na naglibing ng deposito. Kung ang letra ay nakatagpi sa gilid ng isang hugis at sulok na bubog, ang direksyon ay madalas na itinuturo ng pinakamatulis na bahagi ng bubog na iyon. Maliban sa directional clues, maaari na rin itong depth indicators o lalim ng paghuhukay. Paano natin malalaman ang lalim gamit ang letra? Sa aking sariling pagsusuri, kapag ang letra ay nakasulat sa pinakailalim na bahagi ng bote o sa tinatawag nating base, madalas itong nagpapahiwatig na narating mo na ang tamang lalim o malapit ka na sa pinaka-floor ng tunnel o hukay. Kung ang letra naman ay nasa lieg o neck ng bote, ito ay paunang marka pa lamang na nagsasabing mag-umpisa ka pa lamang bumaba. At maliban sa depth indicators,
at directional clues. Ito na rin ay maaaring distance marker o layo ng target. May mga pagkakataon na ang letra ay may katabing maliliit na guhit. Ang bawat guhit o kahit ang bilang ng mga letra ay maaaring sumisimbolo sa bilang ng mga hakbang, metro o talampakan na kailangan mo pang lakarin o hukayin patungo sa mismong lokasyon ng kayamanan ni Yamashita. At ngayon ay dako naman tayo sa mga numerong nakasulat sa bubog. Ang mga numero ay mas direkta ngunit nangangailangan ng matalas na pagsusuri upang hindi tayo malihis ng landas. Una, ito ay maaaring coordinated at grid systems. Ang mga sundalong Hapon ay kilalang napaka-sistematiko. Ang mga numerong sunod-sunod na nakaukit sa bote tulad ng mga numerong may decimal o serye ng 3 digit ay maaaring bahagi ng isang simpleng grid system na kanilang ginawa sa loob ng site. Kung mayroon kang nakitang numero, subukang tingnan kung ito ba ay tumutugma sa sukat ng lapad ng iyong hinuhukay na tunnel o shaft. Maaaring ito na rin ay may kaugnayan sa dami o quantity ng deposito. Isang napaka-importanting kahulugan ng numero ay ang dami ng items o mga kahon na nakalagay sa loob. Halimbawa, kung may nakita kang numerong 12 o 50 na sadyang iniwan malapit sa isang layer ng uling o clay, maaari itong maging indikasyon ng kabuuang bilang ng mga lalagyan o piraso na nakabaon sa lugar na iyon. At ang sunod ay ang manufacturing date o date markers. Madalas nating makita ang mga taon tulad ng 1941, 1942 o 1943 sa mga lumang bote ng beer o gamot. Ngunit paano natin malalaman kung sadyang binura o binago ang mga ito? Kung mapapansin mo na may bahagi ng numero na tila kinaskas, tinapyas o sadyang nilagyan ng gasgas ng mga sundalong Hapon, ibig sabihin ay ginawa nilang code ang petsang iyon para sa araw ng pagpapatapos ng kanilang operasyon sa paglilibing ng deposito. Ngayon, ang pinakamalaking pagkakamali ng ilang mga treasure hunters ay ang pagtingin sa mga marka ng hiwalay. Ang tunay na sikreto ng paghahanap ng pattern o ang pagsasama-sama ng mga nakitang bubog ay upang makabuo ng isang buong larawan. Paano kung makahanap ka ng kombinasyon tulad ng A-10 o 5-S? Base sa aking karanasan, ang mga ganitong marka ay direktang instruction. Ang A-10 ay maaaring mangahulugang atras ng 10 talampakan o anggulo sa 10 degree. Ang 5-S naman ay maaaring maging 5 metro patungong south. Kapag nakakuha kayo ng mga basag na bote sa inyong site, huwag ninyo agad itong itapon o iwanan sa kung saan. Ang tamang paraan ay tipunin ang lahat ng bubog at subukang pagtabi-tabihin ang mga ito na parang isang puzzle. Minsan ang kabuuang hugis ng pagkakabasag o pagkakaayos ng mga bubog sa ilalim ng lupa ay bumubuo ng isang palaso o arrow na nakaturo sa lokasyon ng deposito. Ngunit narito ang aking mahalagang babala para sa lahat ng ating mga ka-TH dyan. Mag-ingat sa mga tinatawag nating fake markers o mga modernong basura lamang. Dahil marami nang nagdaang tao sa mga kagubatan o kabundukan, maaaring ang nakita mong bote ng soft drinks o beer ay naiwan lamang ng mga magsasaka o mga naunang nag-camping doon ilang taon o dekada lang ang nakalipas. Ngayon ay paano natin malalaman ang pagkakaiba? Ang mga lumang bote
na ginamit ng mga sundalong Hapon ay karaniwang mas makapal. May kakaibang kulay tulad ng madilim na berde o maitim na amber. Walang modernong brand marks na pamilyar sa atin ngayon at kadalasang nakabaon sa ilalim ng mga seal layers tulad ng makapal na uling, semento o clay na mahirap pasukin ng ordinaryong basura. Kung ang bote ay nasa ibabaw lang ng lupa o nasa malambot na erosion soil, malaki ang tsansa na ito ay modernong basura lamang. At bilang pagbubuod, huwag nating babaliwalain ang anumang basag na bote na ating makukuha sa ating mga site. Ang bawat letra, numero at maging ang paraan ng pagkabasag ng mga ito ay may dalang mensahe na maaaring maghatid sa atin sa tagumpay. Ang sining ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng katawan sa paghuhukay, kundi sa talas ng ating kaisipan sa pagbabasa ng mga naiwang palatandaan. Kaya naman, tanong para sa ating mga ka-TH ay mayroon ba kayong nakitang katulad na basag na bote na may mga kakaibang letra o numero sa inyong site? Ano ang naging karanasan ninyo habang sinusuri ito? I-comment ninyo ang inyong mga kwento sa ibaba para mapag-usapan natin at makapagpalitan tayo ng kuro-kuro. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.